I am at peace with who I am. May mga araw nagigising tayo na tila ba may kulang sa ating buhay. Titingin tayo sa salamin at magtatanong, sapat na ba ako? Tama ba ang landas na tinatahak ko? Bakit parang mas magaling ang iba? Bakit parang mas matagumpay sila kaysa sa akin? Marahil, naranasan mo na ring ikumpara ang iyong sarili sa ibang tao. Kapag nakikita mo ang kanilang tagumpay, napapaisip ka kung bakit tila napag-iiwanan ka. Kapag nakikita mo ang kanilang mga larawan, mga achievement at mga kuwento, parang may maliit na tinig sa loob mo nagsasabing sana ako rin. Pero sandali, huminga ka ng malalim. Pakinggan mo ang affirmation na ito. I am at peace with who I am. Payapa ako sa kung sino ako. Napakasimple ng pangungusap na ito pero napakalalim ng kahulugan nito. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang perpekto na ang buhay mo. Hindi ito nangangahulugang wala ka ng problema. Hindi rin ito nangangahulugang wala ka ng gustong baguhin sa iyong sarili. Ang tunay na kapayapaan ay ang kakayahang tanggapin ang iyong sarili kahit hindi ka patapos sa iyong paglalakbay. Minsan kasi, masyado nating pinapahirapan ang ating sarili. Pinaparusahan natin ang ating sarili dahil sa mga pagkakamali natin noon. Kinu-question natin ang ating kakayahan dahil sa mga kabiguan na naranasan natin. Kinukumpara natin ang ating buhay sa buhay ng ibang tao. At sa proseso, nakakalimutan nating pahalagahan ang taong matagal nang nakikipaglaban para sa atin, ang ating sarili. Isipin mo ito. Ilang beses mo nang pinatawad ang ibang tao. Ilang beses mo nang naunawaan ang pagkukulang ng iba, pero ilang beses mo nang pinatawad ang iyong sarili. Maraming tao ang mabait sa iba ngunit napakalupit sa kanilang sarili. Kapag nagkamali ang ibang tao, sinasabi natin, okay lang yan, tao lang tayo. Pero kapag tayo ang nagkamali, iba ang sinasabi natin, bakit kasi ako ganito? Napakabobo ko. Wala talaga akong silbi. Napakahigpit natin sa ating sarili. Pero paano kung subukan nating baguhin ang ating pananaw? Paano kung tanggapin natin na hindi natin kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal at paggalang? Paano kung sabihin natin sa ating sarili na sapat na ang ginagawa natin? Ang katotohanan na ito, hindi mo kailangang maging katulad ng ibang tao. Hindi mo kailangang habulin ang tagumpay ng iba. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa kahit kanino. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa dami ng pera mo. Hindi ito nakabase sa posisyon mo. Hindi rin ito nakabase sa opinyon ng ibang tao. May halaga ka dahil ikaw ay ikaw. At walang ibang tao sa mundong ito ang maaring pumalit sa iyo. Isipin mo ang lahat ng pinagdaanan mo, ang mga luha, ang mga kabiguan, ang mga gabing hindi ka makatulog. Ang mga panahong akala mo ay hindi mo nakakayanin, pero narito ka pa rin. Patuloy ka pa ring lumalaban. Patuloy ka pa ring bumabangon. Hindi ba sapat na dahilan iyon para ipagmalaki ang iyong sarili? Hindi madaling maging ikaw. Walang ibang taong nakaranas ng eksaktong mga karanasang pinagdaanan mo. Walang ibang taong may parehong kuwento. Ang iyong mga sugat, ang iyong mga tagumpay at ang iyong mga pagkakamali ay bahagi ng iyong pagkatao. At hindi mo kailangang ikahiya ang alinman sa mga ito. May mga tao na nahihirapang tanggapin ang kanilang nakaraan. May mga tao na nahihirapang tanggapin ang kanilang mga kahinaan. Pero tandaan mo ito. Ang iyong mga pagkakamali ay hindi ang iyong pagkakakilanlan. Ang iyong mga kabiguan ay hindi ang iyong kinabukasan. At ang iyong mga kahinaan ay hindi sukatan ng iyong halaga bilang tao. Hindi mo kailangang burahin ang iyong nakaraan. Hindi mo kailangang itago ang iyong mga peklat. Dahil ang mga ito ang nagpapatunay na nabuhay ka, nasaktan ka, natuto ka at nagpatuloy ka. Napakagandang isipin na habang tumatanda tayo, unti-unti nating naunawaan ang isang mahalagang aral. Hindi natin kailangang makipagkarera. Ang buhay ay hindi paligsahan. Hindi pare-pareho ang ating timeline. May mga taong maagang nagtagumpay. May mga taong huli ng namulaklak. May mga taong ilang beses na bumagsak bago natagpuan ang kanilang direksyon. At lahat ng iyon ay normal. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka na pag-iiwanan. Nasa sarili mong landas ka. At ang landas mo ay hindi dapat ikumpara sa landas ng iba. Kaya sa pagkakataong ito, gusto kong ipikit mo sandali ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim at ulitin mo ito. I am at peace with who I am. Payapa ako sa kung sino ako. Tinatanggap ko ang aking sarili. Pinapatawad ko ang aking sarili. Nirerespeto ko ang aking sarili. Hindi ko kailangang maging perpekto. Hindi ko kailangang maging iba. Sapat na ako. Karapat dapat akong mahalin. Karapat dapat akong igalang. At karapat dapat akong maging masaya. Kung may isang bagay kang dapat dalhin pagkatapos mong marinig ang mensaheng ito,
Sana ito iyon. Maging kaibigan mo ang iyong sarili. Dahil kahit anong mangyari sa buhay, ang taong mananatili sa iyo sa bawat araw ay ang iyong sarili. Kaya piliin mong maging mabait sa taong iyon. Piliin mong mahalin ang taong iyon. Piliin mong tanggapin ang taong iyon. At higit sa lahat, piliin mong magkaroon ng kapayapaan. Dahil kapag natagpuan mo ang kapayapaan sa iyong sarili, mababawasan ang ingay ng paghahambing, mababawasan ang takot, mababawasan ang pagdududa, at mas makikita mo ang kagandahan ng iyong sariling paglalakbay. Kaya sa pagtatapos ng ating pag-usap, gusto kong iwan sa iyo ang affirmation na ito. Sabayan mo ako. I am at peace with who I am. Payapa ako sa kung sino ako. At anuman ang sabihin ng ibang tao, anuman ang mangyari bukas, at anuman ang mga hamong dumating sa iyong buhay, hinding-hindi magbabago ang isang katotohanan. Ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at karapat-dapat kang mamuhay ng may kapayapaan sa iyong puso.